This reading is for Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, so this is your energy update, May 1 to 15, 2026. Let's see. So this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. Another reminder, I will not message you or follow you para mag-offer ng services. So mag-ingat kayo sa mga fake accounts and scammers. Kung gusto nyo ng private reading, just go to my website, mrqueenph.com, or you can book for a reading directly na sa aking calendar. Link on the description. Ayan. Let's see. Leo. What is the energy for Leo? Sun, Moon, Rising. Detox. Oh. Kayo ay magre-release ng nega energies. Oo. Pwedeng sa physical, emotional, mental. Diba? Maaring you are also cutting off mga toxic sa buhay mo. Oo. Pwede rin iba sa inyo, literal na pagdi-detox talaga. Maaring ikaw ay yung, di ba may mga dietary plan? Kung ano yung mga kakainin mo para mag-detox, maglabas ng mga unhealthy sa katawan mo. Ganon. So, iba naman, magre-relax. Magre-rejuvenate, magre-renew. You also have synchronicities. So, you are aligning your energies sa gusto mong ma-achieve. So, maaring ito ay sa frequency mo. No? Kasi manifesting something, manifesting in your life, you have to synchronize, align yourself sa mga goals mo. Hindi pwedeng gusto mo na maging successful pero tinatamad ka naman na mag-take ng action. So, for some of you, kayo ay nag-align, yung energy nyo ay na-align nyo doon sa actions na gagawin nyo or ginagawa nyo para mangyari ang inyong mga minimithi sa buhay. Okay. What is the overall energy for Leo? Wow. 2 of Wands. Oh, merong options available sa'yo ngayon. Yung iba sa inyo, maaring may mga pagsasabayin na opportunities, medyo magiging busy, but kasi hawak niya yung dalawa, so talagang maaring may binabalance ka rin sa life mo ngayon. This is also finally taking action and moving forward na hindi ka na lang nag-iisip ng mga goals mo. You are putting them into action. Okay? So, I think that's also part of the alignment na gagawin mo. And then, let's see your challenge. Ano yung challenge for Leo? What's the challenge? The 9 of Wands. Okay. As a challenge, syempre, nakakapagod, exhausting. Kaya nga pinagde-detox ka. Detox. Sabihin yan, kapag pagod, magpahinga. And some of you, alam mo yung feeling na pakiramdam mo wala kang kakampi, wala kang katuwang sa buhay. Lalo na yung mga breadwinner dyan, solo parent. But, I think kasi, ang importante dyan, resilient ka. Malakas yung loob mo. Diba? So, you have the strength that you need. Kaya nang kailangan mong i-realize sa iyong sarili yung kakayanan mo. Nakakapagod. Sabi nga, pag pagod, magpahinga. Diba? Let's see your opportunity. Opportunity. Wow! Apakaganda ng opportunity mo. You have the star. Leo, you are the star. You have the opportunity to showcase your talents, your skills, your abilities. Maraming makakapansin sa'yo. You are glowing. And the star is also fulfillment ng wishes mo. So, maaring meron ka opportunity ngayon na ma-fulfill yung mga wishes mo dahil ina-align mo na yung energies mo doon sa mga goals mo. Let's see naman, ano yung blessing? What is the blessing for Leo? May 1 to 15.
Judgment. The blessing is change. This is rebirth. Oo, it's a brand new you. And you are releasing the old you, 'di ba? And embracing ang bagong ikaw. Marami kang realizations eh. Kasi syempre, wala namang perfectong tao. May mga nagkakamali. Meron tayong mga nagiging desisyon or mga nagagawa na hindi naman nakakatulong sa ating pag-unlad. And ang importante na realize mo yun. 'Di ba? So now, you are a brand new you. You are releasing the energies, the negative energies that are, blocking you from achieving your goals and dreams. And as a blessing, you are now a new person, like a brand new you. Let's see the energy for your money, career, finances, kaperahan. For Leo, money, career, finances. Whoa. Eight of Pentacles. So, tuloy-tuloy ang pasok ng pera, no? Hanggat ikaw ay nag-e-effort, nag-e-exert ng energy sa work, sa career mo, ano man ang project mo, ano man ang source of income mo, ikaw ay magiging successful. So, very busy rin yung energy mo ngayong first half ng May. Marami kang asikasuhin. Kaya nga sabi rito kailangan mo ring magpahinga. Kapag pagod, magpahinga. Meron kang minamaster Ini-improve mo yung sarili mo, abilities mo, kakayanan mo. Sa trabaho, sa business, sa career. Now, sa love life, let's see the love life. King of Swords. This energy is very cold, malamig. So, iba sa inyo, pwedeng kayo ay dealing with an air sign, Gemini, Libra, Aquarius, na merong parang hostility, no? Yung tipong medyo malamig ang energy sa inyo. Or maaring reversal yung role. Ikaw yung malamig ang energy sa isang tao. Kasi pinagmamasdan mo siya, tinitingnan mo kung ano ba yung, kung align ba yung sinasabi niya sa ginagawa niya. Whether this is the person that you are already dealing with or may karelasyon ka na, no? Or single na merong person nagkakaroon ng interest sa'yo. Okay? Since this is, a person, let's see. What is the King of Swords? Tell me something about it. The Fool. Okay. The Fool is like taking a risk. So, iba sa inyo, maaring magte-take kayo ng risk pagdating sa isang relasyon, connection with someone. Base na rin sa pagkakakilala nyo at pagkakaalam nyo tungkol sa kanya. Although, inaalam mo yung iba pa tungkol sa kanya, but you are willing to, take a leap of faith dito sa person na to. O, diba? Sometimes, the best way to grow is to simply let go. O, ito na yung i-release mo. I-detoxify mo sa sarili mo na hindi nakakatulong na para sa iyong well-being. Okay? So, that is your reading, Leo. Thank you so much. See you again.